po. Good morning sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. Actually, hindi naman dapat ako yung mag-speak ngayon sapagkat mayroon tayong inimbitahan na Koreano. Ang problema ay nung ako itatawag na, may nabasa kagad ako na message mula sa kanya. Sabi niya sa akin, sorry Pastor, sapagkat yung aking message ay gustong bisitahin yung kanyang nanay sa Korea. Nung pagsabi nun, sumakit yung ulo ko. Sapagkat, alam niyo lang po dito pag nagpe-prefer po ako, hindi pa ko yung tipong ora mismo na dapat ko siyang tawagan. Ayaw ko nung ganon. Gusto ko na makapaghanda siya. Okay. So, hindi ako sanay na mag-invite ng pastor dito na i-invite ko siya na 2 weeks or 1 week before yung ating gawain sapagkat hassle po yun. So, ang lagi kong pag nag-i-invite ako is 1 month, pinapaalam ko na yun kasi para makapag-prepare siya o di kaya kung mayroon ng mga tatawag sa kanya, at least naka-schedule tayo. So, kaya nung pag-message, na-decline yung aking sa kanya, so sabi ko, wala naman akong magagawa. So, all things work together for good. So, hindi ko naman kailangan maghinanakit sa mga bagay na yon. Okay? So, lahat na nangyari, mayroon kinalaman ang Panginoon. Tama po? And once again, ako po ay binabati ko kayong lahat ng naririto dahil kayo ay naging bahagi po dito sa gawain ng simbahan. Tama po? So, maybe next year ay magbabago marahil yung pamamaraan ng ating katulad nito na gawain. Pero yung kung luluubin ng Panginoon, sapagkat maaari ay magkakaroon tayo ng ibang venue, pero i-pray natin sa Panginoon. Pag dumating man yun, ang Diyos yung may gawa nun, hindi ako. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. So, once again, ang simbahan natin, pumunta po kami dito ni Sister Mita. Punta muna tayong church history sapagkat bahagi po yun ng anniversary. So, siguro ngayon nyo lang po ito maririnig sapagkat sa lahat ng aking in-invite, wala ako na pakinggan about on sa history. So, gusto kong ipaalam sa inyo. Okay po? So, kami po ay pumunta po dito ng 2006, but bago pa ako dito pumunta, ay nauna muna si Sister Mita and then Maxine. Si Maxine is 2 years old nung pumunta po yan dito. Then, pagpunta po dito ni Sister Mita, hindi pa po siya dito talaga nagsisimba. So, 2 months or 3 months na pumunta po dito si Sister Mita ay ako po ay doon nasa Bicol. So, pumunta ako dito, then sinama po ako dito na magsimba sa simbahan na ito. Kaya nung pagkakataon na yon, si Pastor Jaime po ang dito po sa simbahan. Yung si Pastor Jaime. Then, nagsimba ako dito din. After na paglabas ko, 2 times na pumunta sa Pastor Jaime sa akin doon sa taas. Then, sabi sa akin, pinatatawag ka ng Koreano. So, bakit? So, sumunod ba ako sa kanila? 2 times na ako ay bumalik. Kasi pagka 2 times po siya na pinapunta doon sa akin dito sa taas. Ang nangyari po noon, kinausap ako ni Reverend ko. Si Reverend po dito yung pastor po noon. Kaya nung pagkakataon na yung kinausap niya ako, sabi, gusto ko na mag-serve ka dito. Gusto ko na maglilingkod ka dito na tapat ka na maglilingkod. Pero nung pagsabi niya noon, nireject ko po si Reverend ko. Sabi ko, no, Reverend. Babalik po ako ng Bicol. Hindi po ako dito maglilingkod. Then, kinausap niya ako, sabi, 1 month, pag-isipan mo. Sabi, hindi ako dito maglilingkod sapagkat doon ako maglilingkod sa Bicol. Umuwi ako ng Bicol. So, doon ako naglingkod din, kinunta ko kay Pastor, sabi, huwag ka na doon. Sapagkat mayroon namang Koreano dito, maraming Koreano dito. Sa totoo lang, ako ang aking pananampalataya, ang aking paglilingkod, halos
nasa Koreano. Sapagkat nung Bible school ako ay Koreano po yung aking napasukan din. So may humahawak talaga sa aking Korean. So sa pagkakataon na yun, sabi sa akin ng aking senior pastor, huwag ka nang pumunta doon sapagkat may pastor naman dito. Ko, pastor, ipag-pray ko po ito sapagkat almost 6 years na ako dito naglingkod sa Channels of Blessings. Mula nung ako ay nag-graduate, I promise na magsiserve ako dito sa inyo. Sabi ko, so ganun po. Nung mga kalaunay, di ko po alam, bigla ang pangyayari, luwang na. Napabiyahe ako pupunta dito. But dalawang pastor po yung kukuha sa akin. Yung Korean at yung sa Romblon. Dapat sa Romblon kami noon. Kaya lang, si Reverend ko naman, pinatawag uli ako ng maaga. Tumawag tayo, papuntahin ako ulit dito. Pumunta naman ulit ako dito. Then sabi sa akin, dito ka na maglingkod. Sabi ko, sige po, Reverend, inuungan ko na lang po siya. Then, pag kinagabihan, tumawag naman sa akin yung pastor sa Romblon. Pastor, yung duty mo sa Romblon na. Di, ay ko, pastor, hindi na po ako makakalingkod diyan sa Romblon sapagkat mayroon na pong napangakuan na Koreano. Sabi ay gano'n. Kung kilala niyo po yung kung kayo po ay nagsisimba ng ibang simbahan, si Pastor Uso. Diyan po siya sa Quezon City. First time ko din siya ma-meet. Okay? Sa pag-check dito ha, kasi kinikwento ko lang yung church dito. Ano po? Hanggang sa pagkakataon na yon, hindi ako talaga dito sa church na ito. Ako po ay sa Santana. Every Sunday, pumupunta kami din sa Terbeta. Almost 6 months po ako nag-serve puro on sa Santana. And then, sabi ko, hindi ako dito maglilingkod sa Pransya. Ayaw ko dito. Gusto ko doon sa Santana. Dinala ko na rin ko. Then, dumating yung pagkakataon na binalik niya ako dito. At si Pastor Jaime yung pumunta doon. So, dito na po ako napunta sa Pransya. So, wala na po akong nagawa noon. Okay, so, ibig sabihin itong 23 years ay, naging 23 po yan, kung tutuusin is nasa 18 years pa lang to. Kaya, sabi ko, kinuha ko po, kinagal ko po yung mga documents nila, Reverend, kailan ba kayo dito nag-start? Sabi niya, yung, basta nung pagdating namin dito, 5 years na kami dito, sabi niya. So, ibig sabihin mga 2003, mga ganun po, 2002, mga ganun po. So, sabi ko, isama ko yung 5 years. So, dapat 18 years pa rin sana lang ito ngayon. Kaya kinuha ko yung 5 years. Sabi ko, ang gagawin ko, ang ganito lang Reverend. Isama ko yung 5 years nyo dito. So, dinagdag ko. Kaya po ako noong 6th anniversary. Pero, ang totoo noon, wala po dito anniversary yung simbahan. Kaya, sabi ko, Reverend, hindi ko pwede na wala tayong anniversary. Nag-start lang dito yung anniversary nung kami po ay pumunta po dito. Yun yung katotohanan. Tama po? And then, until today, mapapansin po ninyo at nakikita ko po yung katapatan ng Diyos sa simbahan ito. Tama po? Ibig po sabihin, yung church ay tuloy-tuloy siya, hindi dahil sa akin, kundi sa ating Panginoon. Tama po? Kasi nung nag-umpisa ito, hindi pa ako yung pag-umpisa. Ako lang yung nagpapatuloy po ngayon at nakikita ko po kung paano po tumatakbo yung simbahan. Tama po? Hindi lang po tayo rito. Why? Na binanggit ko po sa inyo kanina baka next year magbabago yung ating venue sapagkat baka dumating yung araw kasi mayroon din tayong mga followers pa unti-unti baka ma-invite natin pagdating ng araw hindi ba tayo dito magkasya. Okay? So, once again, by the grace of God, mangyayari yung pag yun po talaga ay lulubin ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay? Lahat tayo ay malalakas, lahat tayo ay naglilingkod. At binabati ko kayo, lahat ng naririto na mga datihan at baguhan, welcome sa gawain ng Panginoon. Huwag kayong malungkot kung hindi nakarating dito yung ating mensahero. Okay? So, every time na ako po ay kumukuha po ng mayroon tayong mensahero na dadaling dito, hindi po ako yung tipong iaasa ko po yun. Kasi once na dumating yung pagkakataon na may biglang emergency, walang mag-preference. Kaya lagi po ako naka-prepare. Ganyan po. Tama po ba?
So, anytime, ano mang oras, pupunta ako, kung ano man yung mga hindi nagawa, gagawin natin. Tama po? So, kung mayroong mga pangyayaring katulad nito, hindi dapat natin kinalulungkot, hindi dapat kinagagalit, but still, na dapat natin pinagpapatuloy gawain ng Panginoon. Amen? So, okay. So, ang ating pag-aaralan sa oras na ito, God is faithful and trustworthy. Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. So sa akin, kaya ko po kong patunayan na ang Diyos ay tapat at talagang mapagkakatiwalaan. Many times na naranasan ko sa buhay din namin at buhay din ninyo. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, sa akin personal, na aking pagkakilala sa Panginoon, every time na kami dumadaan sa iba't ibang pagsubok, andyan ang Diyos, tapat po siya at talagang mapagkakatiwalaan. Tama po? Kaya kung mayroon man kayong dapat pagkatiwalaan, walang iba kundi ang Panginoon. For He who promised is faithful. Diyan po niya. Tama po ba? So, sabi diyan, God is faithful and trustworthy. Totoo. The unwavering faith and God, yung ating pag-aralan po ngayon. So, hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos. Kailan ba binibitawan yung pananampalataya? Binibitawan ba natin ito? O kung tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya? Tama? Dapat hinahawakan po natin whole. Sige, ibig sabihin hinahawakan natin yung hindi natin binibitawan yung pananampalataya. So, mahirap pag binibitawan yung pananampalataya. So, once again, unwavering faith in God. So, to further strengthen our faith, kung bakit po natin ito ngayon pinag-aaralan upang lalo tayong patibayin ang ating pananampalataya. So, bago tayo magtuloy-tuloy, nais ko po na ang bawat isa ay tumayo at kunin yung Biblia at tayo ay magbabasa. So, remind ko lang sa lahat ng Christian, every time na kayo ay pupunta ng simbahan, magdala kayo ng sarili ninyo Biblia. Tama po? Huwag nyo ikahiya yung Biblia sapagkat yan yung ating pananampalataya na hindi natin kinahihiya ang Diyos. So once again, open your Bible, the book of Hebrews, chapter 10, 19 to 25. Of course, in our followers in social media, kayo po may mga Biblia po riyan. Buksan po ninyo sa aklat ng Hebrews, chapter 10, 19 to 25. Okay? So, nakuha niyo na po. Are you with me? Okay, we will read all together. Verse 19. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaang bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Shall bow our head and let us pray. Lord God, narito kami, Panginoon God, sa inyong harapan. Lord God, we invite your presence, your Holy Spirit, Lord, upon our midst, O God. Salamat, Panginoon, na kami nagkatipon dito sa ika-23 taon ng aming anniversary ito, Panginoon God. By your grace, by your faithfulness, O God. Lord, thank you, Lord Jesus, sapagkat kailanman hindi kayo nagkulang sa aming lahat. Salamat sapagkat lahat kami narito, Diyos, ay instrumento ninyo, Panginoon, para maging kagamit-gamit dito sa simbahan ito, maging bahagi sa gawain na ito, Panginoon God.
kinikilala namin o Diyos ang iyong presensya, kinikilala din namin Panginoon ang bawat isa na narinig ito. Lahat kami o Diyos na naging bahagi dito. Kaya tinataas namin o Diyos ang iyong kadakilaan. Kayo ay tapat at walang katulad. Pinupuri namin kayo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Amen. Okay, so itong versikulo na ito, actually yung ating pinaka-key verse is verse 23. And 23, sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangagaw sa atin. So ano ang nakalagay sa damit ninyo? For he who promised is faithful. Sino yung nangako? Ang ating Panginoon. Sino ang kanyang promise from the Old Testament to the New Testament? Sino yung kanyang pangako? Mula noon na ginawa niya, nilikha niya yung mundo ito, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ang pangako niya walang iba kundi si Jesus. Tama mo? Nabasa natin na napunit yung topic. So, sino yung kanyang pangako? Walang iba kundi si Jesus. So, wala po tayong masasabing nakaligtaan ng ating Panginoon at hindi po tayo kinaligtaan ng ating Diyos. Ang Diyos ay parating nariyan sa ating lahat. So, once again, sabi dito, this verse encourages believers to hold fast to their confessions of hope, emphasizing that God is faithful to His promises. Tama po? So, hindi kaya ng talatang ito ang mga mananampalataya na hawakan ng mahigpit. So, pag sinabing hinawakan, hope, di ba? So, kinakailangan hindi mo siya binibitawan. Pero alam mo ba ninyo kung kailan naiinom? Alam niyo yung naiinom? Kailan nagagalaw yung pananampalataya? Kailan siya nagagalaw? Kapag may problema. Sa isang bahay na nakatayo, hindi mo masasabi ang isang bahay na yan na matibay kung wala pong dadaan na bagyo. Tama po ba? Masasabi mo na ang bahay mo na matibay siya. Katulad dito, halimbawa, sino dito yung mga inaabutan ng mga bagyo? Sa amin, Sorsogon. Masbate. Tama? So, parte ng Bicol, halos lahat po dyan ay dinadaanan ng bagyo. Makikita mo lang yung bahay mo kung hindi substandard yung ginamit, ay matibay po siya na kahit anong lakas po at bayo ng hangin, hindi po siya matutumba. Tama po? So, maliwanag na ang pananampalataya ay gayon din. Tama ho? Hindi dapat siya binibitawan. Okay? Kapag ikaw ay mayroong pagsubok, pag ang pananampalataya, bitawan mo yan, ano mangyari? Tama mo ba? So hindi, sabi natin kanina, unwavering. Tama po ba? Unshakable. Dapat hindi po siyang titingan, hindi siya nagagalaw. Tama po? Kasi yan, pananampalataya, pag binitawan natin, wala na yun. Magkakaroon tayo ng problema sa ating mga sarili pag ito ay ating binitawan. Ang pananampalataya, hindi lang sa ikaw ay malakas. Ang pananampalataya ay naroon din kung minsan ikaw ay mahina. Disin, yung kahinaan mo ay dapat mo ngayon pinanghawakan dahil mahina ka. Tama po? Kaya sabi dito sa talata sa ating binabanggit na nang mahigpit ang kanilang pagtatapat ng pag-asa na binibigyan diin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tama po ba? Kaya kung tayo ay lagi nagbabasa ng ating Biblia, makikita po natin yung pangako ng Panginoon. Pag makita natin po yun, ay hindi po natin yun bibitawan. Okay? So, dadalhin ko kayo sa talata sa Hebreo 11 verse 1. Ito ang kanyang sinabi. Basahin niyo po sa Biblia ninyo. Tayo'y may pananampalataya kung nagtitiwala tayo, mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Tama? Now, faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen.
Tama po ba? Paano kung nakikita mo na yung isang bagay? Wala na yung pananampalataya, kaya ka nananampalataya doon sa hindi mo nakikita. Sa iyong mga inaasahan. Hindi mo pa siya nakikita. Tatanungin ko kasi ngayon mga kapatid, sino na po dito yung nakita ng Diyos? Simple, di po ba? Nakita niyo ang Panginoon? Ngayon, pag nakita niyo na ang Panginoon, gagamitin niyo po ba yung pananampalataya? Ganun, di po ba? Hindi ko na kailangan yung pananampalataya kung face to face ko na nakikita ang Diyos. Hindi ko na yung kailangan. Noon eh. Kaya ngayon, hindi natin nakikita yung Panginoon, kaya kailangan natin ngayon ang pananampalataya. Yun yung sinasabi po ng Henry. Kaya kung ikaw ay mayroong pananampalataya, naniniwala ka na si Jesus, ay namatay para sa iyo. Tama po ba? Ang simbahan nito kung bakit nagpapatuloy, sapagkat ang pangalan ni Jesus ang ating binabandila. Tama po? Siya lamang yung ating dapat ipangaral. Siya ang dapat natin ipakilala sapagkat siya si Jesus ay nagligtas sa atin. O siya pa yung magliligtas ng marami. Tama po? Kaya sinabi sa talata na tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Many times, na nabanggit ko ito sa inyo, naniniwala kayo mayroong hangin. Tama? May isa pa nga iba, pag nagsasalita, bagyo na. Hindi na hangin, bagyo na. So naniniwala kayo mayroong hangin. So dapat higit tayo naniniwala na mayroong Diyos. Kung hangin nga, nalikha ng Diyos, pinaniniwalaan natin na di naman natin nakikita, paano pa yung ating Panginoon? Siya yung gumawa niya na dapat natin siya paniwalaan. Tama po ba? Yan yung dapat natin paniwalaan yung ating Diyos. Amen, no? And then, sabi dito sa James, chapter 1, 6 hanggang 7, tingnan niyo po sabi diyan, James or Santiago chapter 1, 6 to 7, subalit ang humihingi dapat nananalig at huwag mag-aalinlangan. So hindi ka dapat nag-aalinlangan. Mula ngayon, mga kapatid at kaibigan, kailangan huwag kang mag-aalinlangan. But let him ask in faith without doubting. Ang sino mang nagdududa ngayon sa Diyos, mahirap po yun. Ang sino man ngayon nagdududa sa anak ng Diyos, mahirap din yun. Tama? For the doubter is like the surging sea, driven and tossed by the wind. Para kang katulad ng isang alon sa dagat. Di ba? So, ano ba yung sinabi po riyan? 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Hindi papasayang pananampalataya natin na katulad ng isang alon. Tama po ba? Ito yung church natin, tutuloy-tuloy siya sapagkat mayroon tayong pananampalataya. The person should not speak to receive anything from the Lord. And verse 8, pagkalagay, an egg-received man is unstable in all his ways. Tama po ba? So lahat tayo mga kapatid, hindi mo kailangan na nag-aalilangan. Tama? Sa 23 o 2-3 taon existence nitong simbahan na ito ay pagtutuloy-tuloy, maniwala ka kapatid, mayroong Diyos na nagpapatakbo nito. Maliwanag po ba sa inyo? Hindi ako yung nagpapatakbo nito. I'm here as an instrument of God. And you also. Tama po ba? Huwag niyong isipin ako po yung nagpapatakbo nito. At hindi ko rin isipin na kayo yung nagpapatakbo nito. Sapagkat ang nagpapatakbo po ng simbahan ito ay Diyos.
Tama po? Lahat ng simbahan ngayon, ang nagpapatakbo po niyan ay ang Panginoon, hindi kami at hindi tayo. Andito tayo is to worship God. Tama po? Andito tayo para sambahin siya. Siya yung nagpapatakbo po nito. Nakasalalay lahat sa Kanya ang mga mangyayari ng simbahan ito. At sa lahat ng simbahan, nasa Panginoon ang lahat nun. Sa totoo hindi naman natin alam kinabukasan. Kaya sabi ko sa kanina, so a while ago, sabi ko sa inyo, maybe next year, baka iba yung binyo natin. Mahalay nyo. Dumating ang araw na doon tayo mag-worship. Pero mahal ang upa. Diba? Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na binabanggit ko sa inyo, wala pong imposible sa Diyos. At pag dumating yung araw na itong ating mga nakikilala ngayon, even in social media, pag sila ay dumalo, mas maganda. Tama po? Hindi ko tayo katulad ng alon pag manampalataya. Kasi huwag kang aasa na tatanggap ka kung ikaw ay padala-dalawa ang isip. Pag ikaw ay pag-alinlangan, hindi mo ulit matatanggap. Dapat sulit. Tama po? Here is the 4 points na aking babanggitin po dito sa inyo. Mga kapatid sa talata na aking binanggit sa inyo. What are the appropriate steps to keep our faith in God unshakable? Sabi niya, ano ang mga angkop na hakbang upang mapanatiling hindi natitinag ang ating pananampalataya sa Diyos? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kailan gumagalaw yung pananampalataya natin? Diba? Minsan ang akala natin, okay na yung pananampalataya natin. Pero may dumating na isang bagay, doon siya gumagalaw. Doon masusukat kung yung pananampalataya mo siya ay mababa o mataas. Tama? Pag dumadating lindol sa ating pananampalataya, doon yung natin makikita eh. Hindi mo masasabi na ikaw ay malakas ang pananampalataya pag wala pong dumadating pa subo. Pag hindi ugain, akala mo ang lakas-lakas. Dumadating talaga sa bawat isa sa atin na ang Panginoon inuuga. Naintindihan po? Kapag inuga yan ng Panginoon at hindi mo siya mabalanse, may problema ka ngayon. Tama po? Dapat sa pag-uga, alam na natin agad. Okay? Kaya sabi niya, dapat mong panghawakan, huwag mong bibitawan ang iyong pananampalataya. Dapat hindi po siya natitinag. Hindi siya basta-basta tumutuba. Kasi ulitin ko, hindi mo mapapatunayan na matatag ang pananampalataya mo kung wala pong bagyo. Pag walang uugat sa iyo. Pag may umuga po yan, doon mo lang makikita yung tunay na pananampalataya mo. Tama po? Okay. 4 na bagay, mga kapatid, yung ating pag-aralan. Okay. So, sorry once again. So, pagkat ako yung nag-speak at pagtsagaan nyo na lang. Okay? But for me, sabi ko sa inyo kanina, all things work together for good. Now, once again, ano ang mga angkop na hakbang upang mapanatiling hindi natitinag ang ating pananampalataya? Number 1, when our faith is focused only on Jesus, it is unshakable. Okay? So, kayo ngayon yung mag-isip ba, kapatid? Saan na po focus yung sarili natin ngayon? Di ba? Kay Jesus? Kanino? Di ba? Saan nagiging sentro yung isip natin? Kay Jesus? Tama? Huwag tayong ma-out of focus sa mga ginagawa natin. Okay? Sino yung nagiging sentro natin? Dapat natin alamin sa sarili natin. Tama po ba? Ang dami po ngayon nagigiba, ang dami po ngayon naiinom na pananampalataya at hindi nakapagpapatuloy sapagkat hindi ang focus nila sa Jesus. Tama? Ang focus nila ay kanilang mga sarili. Kung ano ang kanilang gustong gawin, yun yung kanilang gustong gawin. Tama po? Ang focus po ng simbahan is to edify the church. To share the words of God. That's
That's all. Ito yung calling ng God para sa ating lahat is to share the words of the Lord. So we need to focus. Di ba? Huwag tayong malilinlang. Kailangan natin na ipagalat ang salita ng Panginoon. He is our Savior. So let us focus. Pag ikaw ay wala ng focus doon sa iyong pananampalataya, sigurado mawiwindang ka. Mawawala ka. Tama po ba? Hindi magiging maganda yung resulta ng ating pananampalataya kung tayo ay hindi focus sa ating Panginoon Jesus. Okay? So, sabi dito sa talata na aming ginawa dito mga kapatid, sa 19 verse 21, sa binasa natin kanina, 19, kaya na mga kapatid, tayo malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Take note, yung malaya. Yung sinasabing malaya, mayroon ka ngayon access na pumunta sa ating direct na tawagin ang Panginoon. Yung sinabing malaya. Yung malaya sometimes, yung isa pang malaya na pili natin gamitin, na malaya tayo kahit ano yung gawin natin, malaya tayo kung ano yung gusto natin. So, hindi po yun dito, hindi yun nararapat dito sa binabanggit po natin. Ito yung tatandaan natin, yung laya ng sarili natin. Minsan yung laya, akala natin yung magpapaganda sa ating ginagawa, pero minsan yung laya na yan ang magpapahamak sa atin. Itong laya na binabanggit dito yung malaya, ikaw ay malaya na makapupunta sa ating Panginoon through faith. Tama po ba? Sa pamagitan ng pananampalataya. At sabi dito, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalawang bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Anong sinabi ko po sa inyo kanina? Sino po yung nagpapatakbo? Hindi ako. Hindi kayo. Ang Panginoon. Andito tayo is tumulong to share the blessings. Yung blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, time din natin yung to share po natin, i-share din natin sa ministry niya. Siya po yung nagpapatakbo, hindi ako. So maliwanag. Kaya sa lahat ng mga manggagawa ngayon, huwag natin sabihin tayo nagpapatakbo niya. Binibigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon para instrumento tayo na gamitin para magtuloy-tuloy yung gawain. Amen no? Okay. Ito mga kapatid, isang pagkakataon dito sa aklat ni Matthew, sabi dito, Peter was able to walk on water because of his faith in Jesus. So sabi nga, nakalakad si Pedro sa tubig dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Tama po? Kung sa palagay po ninyo, yung paglakad ni Pedro doon sa tubig wala si Jesus, makakalakad siya? Ikaw, Brother Ludwig. Makakalakad sa palagay ninyo si Pedro nung tinawag po siya ng Panginoon, sige, lumakad ka. Ito masaklap. Sapagkat kung makita po nila, ang sabi nila, mayroong multo. Parang minumulto na tayo, ano? Huwag niyong hayaan na multuhin tayo ng salita ng Diyos. Tama mo ba? Minsan yung salita ng Diyos, nangungusap talaga yan sa atin. At sana huwag siyang maging multo. Tama po? Tingnan mo natin sa Matthew. Sabi dyan sa Matthew 14:22 to 33. Okay? So sabi niya sa Matthew. So basahin po dito. Pero hindi yung lahat ng verse na yan. Hindi po yung lahat. So sabi dyan sa 14:22, ito yung kanyang sinasabi. 14:22. Ang sabi niya dito, sa talata, sumagot siya, halika kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog, sagipin niyo ako, Panginoon.
Di ba? So, kapatid at kaibigan, ano ngayon yung napapansin natin sa ating pananampalataya? Ano yung nakikita ninyo? Ano yung napapansin po natin? Kung sa panahon ni Pedro, ano yung kanyang napansin? Di ba may napansin siya? Gusto ko kayong direktahin sa ganitong talata. Nakalakad si Jesus, si Pedro, dahil ang kanyang focus, ang kanyang tingin kay Jesus. Tama po ba? Ano ang napansin ni Pedro? Bakit po siya unti-unti lumulubog? Lumalakas. Di ba? Sabi dito, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Ang takot nakapagpapalubog ng pananampalataya. Tama? Kaya po, kapag ikaw ay nagkaroon ng takot sa iyong nakita at dumating sa puso mo't matakot ka, mawawala ang iyong pananampalataya. Kasi yun yung pinansin mo. Hindi mo na pinansin si Jesus. Yung nakita mo ang Panginoon at sinabi mong multo siya, may multo. O, di ba? Pero nung tinawag ka, sabi niya, parinihin mo ako, Panginoon. O sige, lumakad ka. Nangyari? Nangyari. Nakita po natin na naglakad po si Pedro. Marami tayo ngayong napapansin. Bilang mga mananampalataya, isipin ninyo lagi yung napapansin ninyo. Baka yung napapansin natin, yun yung bumabagsak sa ating pananampalataya. Wala pong perfectong tao. Lahat tayo walang perfecto. Kahit tingnan nyo yung kapatid ninyo, tingnan nyo yung kaibigan ninyo, baka yun yung napapansin ninyo, kaya lumulubog ang iyong pananampalataya. Huwag yung pansinin nyo. Kung gusto mo na huwag kang lumubog, ang pansinin mo, si Jesus. Focus on Jesus. Tama po ba? Siya dapat yung tignan mo. Huwag yung pansinin yung mga taong naririyan sa'yo sapagkat yan yung magpapalubog ng ating pananampalataya. At matatakot ka kung wala siya sa'yo. Tama po? Uulitin ko, ang Panginoon po ang dapat po natin tinitingnan. Huwag niyo akong tingnan, lahat tayo mayroong kahinaan. At hindi ko rin kayo titingnan, sapagkat alam ko rin lahat din kayo mayroong kahinaan. Hindi makapagpapatuloy yung aking pananampalataya. Hindi magpapatuloy ang pagkatawag sa akin ng Panginoon kung lagi kong papansinin yung mga bagay-bagay. Dapat tayo ay nagtutuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Medyo ito talaga yung problema, hindi lang sa kabuuan ng Christian circle, mapapansin natin yung kabuuan, yung laging mayroong mapapansin. Na dapat natin iniiwasan yun na yung isang bagay na nagpapabagsak ng ating pananampalataya. Di ba? Natitinag siya eh. Dapat yung hindi natitinag. So sabi natin sa numero natin binanggit, sabi natin, when our faith is focused only on Jesus, it is unshakable. Totoo. Pag ikaw ay nakatingin kay Jesus, ginagawa ko ito dahil kay Jesus, hindi matitinag ang iyong pananampalataya. Isa na ito, si Pedro. Unti-unti po siya lumubog. Na habang lumulubog, ano ang dapat step natin? Ano pa yung pwede natin gawin pag nakakaramdam kang lumulubog? Anong sabi po? Sa talata, sagipin mo ako, Jesus. Iligtas mo ako. Si Jesus ay nagliligtas sa mga pananampalataya lumulubog. Kung gusto mo na huwag lumubog ang iyong pananampalataya, tawag mo si Jesus.
para ang pananampalataya mo ay lalong maging malakas at hindi siya lulubog. Amen? Okay. Sabi dito sa talata na muli kong babanggitin po sa inyo. Anong sabi po dito sa 2 Corinthians 5:7? Sige, tingnan niyo po. Ang ganda po yung talata. Tungkol ito kay Paul. Nung siya po ay nasa ministry. So sa ministry talaga, kailangan mo dito is focus. Okay? So, 2 Corinthians 5:7. Anong sinabi po? For we walk by faith, not by sight. So, ano nangyayari po kay Pedro? Ano nangyayari kay Pedro? Nakita niya. Lumalaki yung hangin, lumalaki. Ang lumalong, hindi nakikita But, si Paul, ang sabi niya sa Corinto, for we walk by faith, not by sight. Tama po ba? Ang ganda po niya sa Tagalog. Ang ganda po dito sa aking transition po sa Tagalog. Sabi diyan sa 2 Corinto 5:7. Ang sabi niya, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Sabi niya, ang sabi diyan, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang nakikita kasi madali magpahina. Yung sinabi ko sa inyo, Hebreo 11:1, ano sinabi? Yung mga inaasahan natin, yung mga hindi natin nakikita. Kaya ginagamit natin yung pananampalataya. Ito yung minsan, naging dahilan kung bakit bumababa. Natitinag yung ating pananampalataya. Okay? Ganun yung mga nangyayari. Kasi yung ating nakikita. But also, Paul, na ang kanyang din sinabi, for we walk by faith, not by sight. Lahat tayo dito, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag sa mga napapansin. Huwag sa mga nakikita. I-continue natin yung ating pananampalataya, even our church, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Tama po ba? Yun yung dapat yung ginagawa natin. Yung focus lang tayo. Gawin lang natin kung anong gawin. Sabihin ko, totoo mga kapatid. Lahat tayo. Okay? Sa totoo lang, maging yung mga naunang kong pastor, marami akong nakikita na mali. Pero hindi ko ginawa. Yung mga, tuloy-tuloy lang ako. Di ba? At least nakikita kami, maayos, maganda. Magtuloy-tuloy lang sa pananampalataya. Do it for the Lord. Okay? Gawin mo yan para sa Panginoon. Yan yung pinakamaganda. Okay? Pangalawa, mga kapatid, sa ating pag-aaralan. Sa puntos po natin dito, what are the appropriate steps to keep our faith in God unshakable? Pangalawa, when our faith in Jesus is pure and sincere. Di ba? Pure and sincere. Yan yung isang magandang bagay na dapat natin pinagyayaman. Sino sa buhay natin. Di ba? So sabi niya na kapag ang ating pananampalataya kay Jesus ay dalisay at tapat. Tama? At tapat, ito ay hindi natitingnan. Of course. Di ba? Hindi talaga siya matitingnan. Sapagkat ikaw ay tapat at yung sinseridad natin ay talagang andun. Kasi mayroon kang pananampalataya sa Kanya. When our faith in Jesus is pure and sincere, it is unshakable. Hindi siya matitinag, hindi siya basta-basta. Sapagkat andyan ka, sincere ka sa Panginoon, tapat ka sa Panginoon. Gagawin mo ang lahat dahil ikaw ay tapat sa Diyos. Huwag kayong maging pangalan nito, huwag tayong magawa ng Panginoon sa mga buhay natin kasi mahirap. Ano po? So, ang importante dito ay ang katapatan mo ay sa Panginoon. Okay? So, andito mga kapatid. Sabi niya, letter A, gold is refined in fire, faith is refined in trials. Dito po natin magkikita yung pure. Dito po natin magkikita yung tapat. Dalisay at tapat. So kung yung gold nire-refine sa pamamagitan ng apoy, rinirefine din yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng trials. Huwag po natin makalimutan yun.
Ang gold, kung bakit po siya nire-refine doon sa apoy, para lang makita yung kanyang pinakatunay, yung genuineness. Tama? As a Christian, your genuineness, yung purong Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, yung tapat at sincere na Kristiyano, yun yung hinahanap. Kung bakit ni-refine po yung gold, para lang makita at maganda yung kanyang pagkakadalisan. Tayo rin. Di ba? Doon tinitingnan ng Diyos yung tapat at sincerity natin na pananampalataya sa Panginoon. Okay? So sabi diyan sa talata na aking babasahin, sabi diyan sa 1 Peter chapter 1, 1 and 7. So dalawa na lang. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, malapit na tayo. 1 Peter chapter 1 and verse 7. Ano? Tama ba? Ayan, 7. Sabi niya, ang ginto na nasisira ay pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisaya. Yan yung layunin dito Yan yung kanyang purpose. Para makita talaga yung kanyang pagkaginto. Gayun din naman ang iyong pananampalataya. Sabi niya, na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talaga tapat. Di ba? Kung talagang tapat. Yung binabanggit po na nito, kung pure po siya, okay? Kung sincere tayo, mga kapatid. At sabi niya, upang malaman kung talagang tapat, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain sa pamagitan at pararalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Praise God. Mayroong reward. Ang pananampalataya na ating mga binabanggit ngayon, mayroon po siyang reward pagdating ng araw. Kaya hindi po masasayang ang pananampalataya natin. Tama po? So, ang pananampalataya, ginagamit natin ito ngayon dahil buhay tayo, di pa natin nakikita yung ating Panginoon. Pagdating ng araw, kapag nakita na po natin ang Panginoon, hindi natin kailangan yung pananampalataya. Ang magagamit na lang natin doon is pag-ibig. Kasi kaharap natin ang Panginoon. Tama? Kaya po ba yun? Kung titignan niyo po yung book doon sa 1 Corinthians chapter 13, sabi niyo na mas higit ang pag-ibig sa pag-asa at pananampalataya. Kasi ang pag-ibig, iiral po siya tuloy-tuloy. Kahit makita na natin yung Diyos, tuloy-tuloy pong iiral yung pag-ibig. Bakit yung pag-asa at pananampalataya, wala na po yun sapagkat face-to-face na po natin nakikita ang Panginoon. Clear? Di mo ba? Kaya nga tayo, gamit natin yan ngayon para pagdating ng araw, mayroon tayong reward pass. Amen? So, kung kayo man ay dumaraan sa pagsubok, ako, tayong lahat, paraan niya ng Panginoon para makita kung tapat ka. Yan yung paraan niya. Wala tayong magagawa. Many characters in the Bible, and the Old Testament, even in New Testament, mapapansin po ninyo kung ano yung paraan ng Panginoon para sumating, kilatisin ang kanyang tunay na mga anak sa pamagitan ng pagsubok. Doon natin makita yung pure and sincere. Kung totoo yung ating pananampalataya. Amen ho? Yan yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Okay? So, pangatlo, patapos na tayo. Kasi kung nag-ipay tayo, hindi pa tayo patapos. Ako gusto ko nang tapusin. Alam niyo ba, anong problema ako? Hindi niyo ba alam? Ang hirap mag-invite. Many times na nare-reject ako sa bawat invite ko. Akala niyo lang, ang dali lang mag-invite. Lalo pa yung 1 week na lang at mag-invite ako. Nag-decide na lang ako. Sabi ko, ako na lang kasi marami akong reject naman ang kukuha nito. Sasabihin siya, Pastor, ano ba naman yan? Ba't nalagayin na naman? Ba't 1 week na yan? Baka susulan pa yun. Baka mapagsalitan pa ko ng sabi, hindi na ako kumuha. Kaya ako na lang.
mag-praise God. Okay na sa inyo? Okay na? Ang maganda, wala tayong ibabayad. Yung maganda. But, once again, sinusulit naman natin kung ano yung pwede natin, yung pinag-aralan. Okay? Sulitin natin. So, lahat sulit. Dumating o hindi, sulit pa rin yung salita ng Panginoon. Amen? Okay. Pangatlo, when our faith in Jesus is strong, we will have a living hope. Tama? Yan yung pinakamaganda sa lahat eh. Pag malakas ang iyong pananampalataya, sino po dito yung buhay pang pananampalataya? Kapag buhay pa yung pananampalataya natin, buhay na buhay ang ating pag-asa. Tama po? Habang humihinga, habang nabubuhay yung tao kahit 60, kahit 70 ka na, tanong, may pag-asa ka ba? Mayroon. Di ba? Mayroon pag-asa. Ever in a single minute, single second, kapag ang Panginoon ay gumilos, may nangyayari. Tama po ba? Kaya buhay ang pananampalataya, buhay din ang pag-asa. Okay? Kaya sabi dito, na binabanggit, kapag matatag ang ating pananampalataya kay Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa, hindi ito matitihan. Mayroon akong pag-asa sa Panginoon. Siya lamang yung aking titiwalaan, unshakable. Di ba? So yun po mga kapatid. Okay? So mayroon ako ditong talata, mayroon ako ditong isang karakter sa Biblia na hindi natin andun yung strong faith po niya sa Panginoon. Okay? So, voice lang yung kanyang narinig and then, nanampalataya sa Panginoon. Okay? Sa katauhan ni Abraham. Okay? So, sabi dyan, sa talata na ito, Abraham's journey from his homeland demonstrate his faith in God. Okay? Dito, mga kapatid, anong sinabi po ng Panginoon sa chapter 12, verse 1 and 3? Sa homeland ni Abraham. Nung si Abraham ay naroon sa kanilang lugar, alam niyo po ba kung anong sinabi ng Diyos? Basahin po natin ano. So, para clear tayo, mag-Biblia tayo. Ano po? So, sabi diyan, sa Genesis chapter 12, verse 1, ito ang kanyang sinasabi. Tingnan niyo po mga kapatid ha. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ito, Abram pa po ito, Abram. Okay? Hindi pa napapalitan dito yung kanyang pangalan. So, Abram. Okay? So, sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At, sabi dito, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Mahirap po yan sa totoo lang. Nasasabihin sa iyo, pumunta ka doon, ako bahala sa iyo. So, pag wala kang pananampalataya, hindi strong, hindi ka pupunta. Ito yung homeland niya, sanay siya kung ano yung ginagawa doon sa kanilang lugar. Pero lilipat siya sa ibang lugar na hindi niya alam kung ano yung ginagawa doon. Magiging foreigner po siya sa kanyang pupuntahan. Ibang lugar po siya na makakahalubilo yung tao na hindi naman dati niya nakakasama. Yung comfort zone niya, yung homeland niya. Pero aalis po siya dyan dahil sa ating Panginoon. Di ba? And sabi dito, pagagawin ko isang malaking bansa, pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimungin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sabi dito, ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Kay Abraham, ang susumpa sa iyo, susumpain ko. Pero yung magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Di ba? Ito yung pinakita po dito, binabag ko po sa inyo na malakas ang pananampalataya ni Abraham. Okay? And then, another, mga kapatid, B. Sa letter B, mga kapatid, sabi dyan, and Abraham's faith was tested again when God commanded him to sacrifice
sa isa. Napatunayan ni Abraham sa una, sa kanyang homeland, yung kanyang pananampalataya. And then again, ano ang ginawa naman ng Panginoon sa pananampalataya ni Abraham? Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung goal pag nasira po siya, nasisira talaga siya. At nire-refine uli yun. Dito mapapansin po natin kung gaano katindi yung pananampalataya, lalo ni Abraham. Alam niyo po kung bakit nasasabi ko, bakit mas lalo pong malakas ang kanyang pananampalataya? Yung kanyang anak ay hinihingi ni Yahweh. Tama po ba? Anak na po dito yung hinihingi. Ilang taon po umalis sa homeland si Abraham? 70 years old. So yung promise ng Panginoon sapagkat barren, baong yung kanyang asawa, ay hindi agad nangyari. Ilang taon pa yung tinakbo bago nangyari yung pangako ng Diyos sa kay Abraham na magkakaroon ng anak? How many years? 70 years? Kailan po nangyari na sinabi ng Panginoon na magkakaroon na ng anak si Sarah? Ilang taon na si Abraham? Ilang taon? 100 years. So nangyari yung pangako ng Panginoon is 30 years bago nangyari. Kaya kung ngayon mga kapatid, kung meron tayong inaasahan, 2 years, 3 years, 1 year, 5 months, 4 years, 10 years, sasabihin nyo na sa Panginoon, Panginoon, nasa na yun? Huwag kayo mabibitaw ng salita na ganun-ganun na naman. Kasi pag yan ay dumating, baka magsisi ka sa sinabi mo sa Diyos. Naintindihan po? Sabi dyan, for he who promised is faithful. Yan yung key verse po natin, Hebrews 10:23. Once again, Abraham's faith was tested again when God commanded him to sacrifice his son Isaac. Di mo ba? So, itong si Isaac, may edad na po yan. So, malayo pa. Ibig sabihin, hindi 30 years, muli na tinisted yung kanyang pananampalataya. Gusto mo na doon. Kung ilang taon na po dyan si Isaac, anong ginawa po dito mga kapatid? Okay. Inihanda niya, dadali niya yung kanyang anak, yung tulong niya, kasama niya, nag-prepare siya lahat ang dadalhin. Kasi isa-sacrifice niya yung kanyang anak. Ito yung minsan yung pananampalataya natin na minsan hindi natin naiintindihan. Minsan hindi natin kaya gawin ang isang bagay. Kasi mayroon tayong napapansin, mayroon tayong pag-aalala. Hindi natin nagagawa sa Panginoon. Kung bakit binabanggit ko po sa inyo ngayon si Abraham, hindi po siya nagdadalawang isip. Sapagkat kung ano yung mayroong pangako ng Diyos sa kanya na binigay, kaya niya rin kung ano ang hingiin ng Diyos sa kanya. Kaya niya rin ibigay. Ito lang ay nagre-remind sa atin ngayon na kung nagbigay sa akin ang Diyos ngayon, anong hinihingi ngayon sa akin ng Panginoon na hindi ko naman dapat ipinagdadamot? Alam niyo ba yung hiningi ng Diyos kay Abraham? Pinaka-importante. Hindi kailanman hiningi sa atin ng Diyos na hindi importante sa iyo. Tama po? Yung pinaka-the best, yung pinaka-masasaktan ka, yun yung hihingi ng Diyos sa iyo. Ano ba yung Panginoon? Nangako ka na magkakaroon kami ng anak. Pagkatapos ngayon, siya pa yung isa-sacrifice ko. Isipin niyo mga kapatid. Hiningi
yung pinakamamahal nila na. Alam din ni Abraham na ang nangako sa kanya at ang nagbigay nito sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Kung ako man ngayon, ano man ang mayroon ko at ano man mayroon kayo, mag-aalangan pa kayo, manghihinayang pa kayo na magbigay sa Panginoon. Here is the word of God na binanggit kay Abraham. Anong sinabi dito mga kapatid? Genesis 22 verse 12. Tingnan niyo po yung binanggit po dyan. Sabi po dyan, sa aklat ng Genesis 22 verse 12, ito yung kanyang sinabi, huwag mong patayin ang bata. Diba? Ibig sabihin, sinubukan niya talaga si Abraham kung hanggang saan yung kaya niyang ibigay niya sa Panginoon. Ikaw kapatid, hanggang saan yung kaya mong ibigay sa Panginoon? Basta huwag lang lalagpas doon sa kung anong mayroon ako. Si Abraham hindi yung ganon. Kung ano ang mayroon siya, sa Diyos. Sapagkat kung ano ang mayroon siya, lahat-lahat yun ay nanggaling sa Panginoon. Ano ang sinabi? Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Na ipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo Huwag tayong magkaig sa Panginoon. Wala tayong karapatan magkaig sa Kanya. Lahat ng mayroon tayo kung ano yung hingi sa atin, please. Maging bukas yung ating kamay, maging bukas yung buhay natin para sa Panginoon. Ano yung mas maganda? Yung kalugaran ka ng Diyos o kalungkutan ka ng Diyos? Ano yung mas maganda? Ang malungkot sa iyo ang Diyos o masaya sa iyo ang Diyos? O gawin natin to. Ilang anak yung ibibigay natin sa Diyos? Minsan nga, pinadala niyo nga sa simbahan. Kinagagalitan niyo pa kasi ang tagal umuwi. Saan kagalit? Sa simbahan. Di ba? Pagaling doon sa labas, sa inuman. O saan kagalit? Sa inuman. Kaminom ka ng inom. Hindi ka na naman sumamba. Pag sumamba naman, papagalitan naman kasi ang tagal-tagal sa simbahan. Okay ano? Ano kaya natin ibigay sa Panginoon? Kung saan nagtatrabaho ang inyong anak o yung asawa ninyo sa loob ng simbahan, doon pa kayo magagalit? Doon yung may pagkakait yung mga anak ninyo? Sasayangin natin yung kanilang mga talento o yung mga talento sasayangin ninyo? Yun yung pa iiwanan? Yun yung ba, doon natin masasaktan ng Panginoon sa ginagawa natin pa ganyan. Ginawa dito ni Abraham yung gusto niya sa Panginoon. Tama po? Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, gawin mo. Huwag niyong iwanan. Yung binibigay sa iyo ng Panginoon, dapat sinisino, nagsusumikap ka, pinagyayaman mo yung binibigay sa iyo. Kasi yung pag iniwan mo, parang iniwan mo na rin ang Diyos. Tama? Dapat yung pinapahalagahan mo siya. Talagang inaalagaan mo kung ano ang mayroon ka. Drums. Alagaan mo. Diba? Gitara. Alagaan mo. Ano ba yung gusto mo? Ano yung nararapat? Kasi kung gusto mo, gagawin mo eh. Ito yung si Abraham, di ba? Ganun yung kanyang pananampalataya. Huwag mong iwanan. Dahil nakalagay ka dyan, gawin mo. Mahalin mo siya. At kahit kayo ay ginagamit o hindi kayo dito gamitin, patunayan ninyo na kayo ay sumasamba sa Diyos. Tama po. Minsan, pag hindi ka na ginagamit, pag wala ka ng posisyon sa loob ng simbahan, ayaw mo na sumamba sapagkat wala ka ng posisyon. Hindi yung pinapalaki sa atin ng Diyos. Pumupunta ka sa simbahan without instrument. Hindi ka man nagamit, pumupunta ako sa simbahan dahil sasambahin ko siya. Tama mo ba? That is worship. Yan yung pang-apat natin mga kapatid. Hindi ako naririto dahil dito sa gitara. Naririto ako dito ay para sumamba sa Diyos. Gamitin mo na ako hindi dyan, pupunta ako sa Panginoon.
Okay? Ano ang sinabi dito, mga kapatid, sa talata na binanggit ko? Sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakakamamahal mo, anak. The best of the best na mayroon ka sa iyong sarili, yan yung hinihingi ng Diyos sapagkat yun ay mayroong kirot. Pero yung mga bahagi na lang na mayroon tayo, walang kirot yun kasi sobra-sobra yun eh. Ang hinahanap ng Diyos yung may kirot na nararamdaman mo. Doon matitest po yung pananampalataya natin. Naramdaman ni Abraham eh. Ang sakit nito Binigyan mo pa tapos ganito, isasakripisyo ko pa, papatayin pala yung anak ko dito. Pero sabi ng Panginoon, dito ko nakita na kaya-kaya mong ibigay ang anak mo sa akin. Mga magulang. Tama? Andito yung mga anak ninyo, mas gusto ko na, sana gusto din, parehas tayo. Gusto din ninyo na nakikita yung simbahan ninyo, sa simbahan yung mga anak ninyo. Malalaki na sila o maliliit. Mas gusto ko pang nakikita yung mga anak ko dyan kaysa nakikita ko dyan sa andyan, sa labas. Maya-maya yan, magkukulong na lang, tatawag sa'yo na kulong yung anak mo. Kasi nanuntok. Di ba? So marami mga pwede mangyari. Okay? So, ito yung number 3 natin. Then, he said, do not lay a hand on the boy or do anything to him. For, no, I know that you fear God since you have not withheld your only son from me. Hindi siya nagkaig. Huwag kayong magkaig sa Panginoon. Kasi ang hinahanap talaga ng Diyos, yung best talaga na masasaktan ka. Doon kasi matitrigger eh. Doon matitrigger yung faith natin. Doon siya matcha-challenge. Ibig sabihin, matitrigger, doon matcha-challenge siya kasi naramdaman mo eh. Pero doon sa hindi mo nararamdaman, easy sa'yo, hindi yon. Ang gusto ng Diyos, yung nararamdaman mo. Natcha-challenge ka doon sa hindi sa'yo. Yan mga kapatid. Ulitin ko, ito yung mabigat na pangalawang tested po sa kanya. Di ba? Yung anak. Kaya kung mayroon na kayong mabigat kayo na kayo subok ng Panginoon, mas matindi si Abraham. Okay? So, yung pinagit ko sa inyo pang-apat kanina, ito yung ang panghuli. Okay, panghuli. Okay, yung panghuli natin, when we always seek and worship the Lord, Jesus, our faith will grow. It will be unshakable. In verse 24-25, sabi diyan, do not forget. Sabi diyan, huwag po natin kalilitaan ang pagdalo sa pananaw. Balikan natin yung Hebrew, yung kanina. Chapter 10, verse 24-25. Yes. Basahin ko po sa inyo, 24 and 25. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Maraming kaagaw ang Panginoon. Diba? So dito, sabi sa atin sa pang-apat ay kapag lagi natin hinahanap at sinasamba ang Panginoong Hesus, lalago ang ating pananampalataya at hindi tayo matitinag. Tama po ba? So para ang pananampalataya natin lagi po siyang sariwa, ay huwag kayong lagi kang mag-attend, nakikinig, hanapin mo ang Panginoon. Sa to, ano yung laging hinahanap natin? Ang layunin ng talata ay huwag tayong mapalayo sa Panginoon. Sana hinahanap natin ang Diyos. Pag hinanap, sambahin mo siya para mapalakas ang iyong pananampalataya. Lumago tayo. Let us encourage one another. Tama po. Let us encourage one another. Yun yung binabangit po doon sa ating nabasa. Okay? So, sabi diyan sa ating binanggit. So, sabi dito,
bakit kailangan natin dumalo sa pananambahan? Yan ay kailangan. Kapag hindi ka dumadalo, pag lagi kang umabsent, sinyalis siya na mahina. Ang iyo, ayan, simple lang po yun. Hindi ka lumalago. Ang Kristiyano sa loob ng simbahan, pag ikaw ay lagi nagsisimba, hindi ka lang doon nagsisimba. Huwag tayong maging reliyoso. Ano yung kong sabihin? Kapag ikaw ay nagsisimba, tatawagin sa labas, ikaw ay reliyoso. Ang target po natin, kung bakit tayo nagsisamba, may nagbabago. Ang dami po sa loob ng simbahan, ang dapat makita ay yung pagbabago. Hindi lang tayo mga reliyoso. Ang dami ng matatagal sa simbahan. Ang hinahanap lang ng Biblia, magbago para lumago tayo sa pananampalataya. Tama po. Ulitin ko mga kapatid, ang pagsamba po natin ang dahilan kung bakit tayo ngayon naririto. Hindi dahil sa kayo ay ginagamit dito. Ang layunin kung bakit kayo ngayon naririto, dahil gusto ninyo sumamba sa Diyos. Hindi man ako gamitin dito sa anong mga bagay dito basta gusto ko sumamba sa Panginoon. Hahanapin ko siya. Sasambahin ko siya. Sapagkat yun yung nararapat. Bakit mga kapatid? Lahat ng bagay dito sa balat ng lupa ay mapapanang. Okay? Anong sinabi po dito sa talata na aking babanggitin? Sabi dito, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Bakit ganon? Di ba? Kaya lagi tayong makinig, lagi natin hanapin, lagi natin sambahin ang ating Panginoon. Matthew 24, verse 35. Ano po ang kanyang sinasabi? Matthew 24. Ano po yun? Anong verse? 24. Ayan, yan mga kapatid. Yung 24, verse 35. Kaya sabi niya sa talata, mawawala ang langit, ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulang. So saan natin siya hahanapin? Pumunta ka doon sa simbahan, magsambag ka doon sa Panginoon. Dumalo ka para lalong lumakas ang iyong pananampalataya. Tama po? Okay. B. And for the Word of God is living and active. Buhay ang salita ng Diyos. Diyan po sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 12. Kaya ang problema, dahil buhay siya, masakit siya. Kaya iba, tulad ko, ay pag tinatamaan ko dati, talagang masakit. Bakit po? Kasi kung patay yung salita ng Diyos, hindi naman masasaktan. Pero buhay siya eh. For the Word of God is living and effective or active and sharper than any two-edged sword, penetrating as far as to divide soul, spirit, joints, and marrow. It is a judge of the ideas and thoughts of the heart. Ito mga kapatid na salita ng Diyos, mas matindi pa sa double blade. Yung dubli talim. Di ba? Sabi dyan, open rebuke is better than mas maganda yung ikaw ay nagsasalita ng totoo. Na yun yung totoo na mayroong pagmamahal. Tama po? Itong salita ng Diyos, ganun talaga. Active. Living. Sabi dyan dito dito is effective. Di ba? Pag ganyan po, yung words na yan, hanggang ngayon, at hanggang sa katapusan ng mundo, masakit talaga yan. Sapagkat ginigising, tinitrigger po, ina-active po yung ating faith sa ating Panginoon.
Doon yung sinasabi ko sa inyo na pag iniinom, pag ginagalaw yung pananampalataya natin, doon lang natin makikita kung matatag siya o hindi. Pero pag hindi po siya walang gumagalaw, walang challenge sa iyong pananampalataya, hindi mo sasabing malakas ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yan yung paraan ng Panginoon. Hindi yung paraan ko. Paraan ko ito ng Biblia. Di ba? So, dito, mga kapatid, sa Hebreo chapter 4 verse 12. Okay, sabi niya dito sa akin, in NIV po ito, mga kapatid, na aking binabasa. Okay, kaya magkaiba po yung translation po dito. Sabi dito, 4 verse 12, ang sabi niya dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na talas kaysa alinmang tabak na magkabilay taling. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. And then sabi dito, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang tindi po ano? Di ba? Ang tindi. Naalala ko yung ating Panginoon. Noong yung mga Pariseo ay nakakausap niya, minsan nabibigla yung Pariseo eh. Kasi basang-basa ni Jesus yung iniisip ng mga Pariseo at mga Saduceo. Bakit alam ito? Di ba? Ito kasi yung salita ng Diyos. Tumatagos po siya, nakikita niya kung ano yung ginagawa ng tao. Pati sa utak ng buto. May utak pa ang buto po ano? Tama? May utak pa yung buto. Talagang masakit. Pero alam po ninyo, hindi po yun hahadlangan ng Panginoon sapagkat kung yun yung katututo natin, gagawin nyo na Panginoon upang huwag kang mapahanan. Okay? That's all, mga kapatid. Apat na bagay. Okay? So, ito yung apat na bagay na ating pinag-aralan. Okay? Ating balikan. Number 1, ano yung una? When our faith is focus. So, dapat focus tayo. Ano? Pangalawa, ay our faith is pure and sincere. Panglima, ay pangatlo, strong. Okay? And then, pang-apat, ang pang-apat natin ay yung kinakailangan na hanapin at sambahin yung ating Panginoon. At sa ating pagtatapos, let us not drown our faith in the negative things we feel. Tulad ni Pedro. Diba? Let us not let problems swallow our faith. So, sana wag lulunin ng mga problema yung ating mga pananampalataya. Huwag nating hayaang malito ang ating pananampalataya sa mga kaakit-akit na bagay. Let us walk in faith, not by sight. Okay? And then, pang-apat, huwag nating isuko ang ating pananampalataya sa taong aakay sa ating palayo sa Panginoon. Many today. So, kinakailangan yung pananampalataya natin, tayo mismo, alam natin kung ano yung ginagawa natin. And once again, sa katauhan ni Abraham, gusto ko po sa iyong istorya, itong chapter 17 kay Abraham. Sabi dito ng Panginoon sa pananampalataya ni Abraham sa aklat ng Genesis. Sabi ng Panginoon, Abraham fell the ground, laughed, and took in his heart, can a child be born to 100 years old man? Can Sarah, 90 years old woman, give birth? So, yan yung maganda nun ano. Panginoon, sa 100 taon ito, magkakaroon kami ng anak. And si Sarah, 90 years old. Maganda na yung Panginoon. Simple na mga kapatid, ang gustong gawin sa iyo ng Panginoon. Tama? Sa part na ito, makikita po natin yung problema ni Abraham at Sarah ay yung kawalan ng anak. Sa part na ngayon, okay, listen. Ano ngayon yung mayroon kayo sa part ninyo ngayon? Kung siya ay may problema tungkol doon sa walang anak, ang tukuyin naman natin ngayon, ano ngayon yung wala kayo?
Ano ngayon yung problema ninyo? Tukuyin nyo mga kapatid. This is the reality. Pairalin natin ngayon yung faith natin. Pairalin nyo ngayon yung pananampalataya natin ngayon. Kung sa part ni Abraham ng panahon na yun, pag-usapan natin yung part natin ngayon. Ano ang mayroon tayo ngayon? Tama po? Pinagtatawanan ba natin? Nagdududa ba tayo sa Panginoon? Na walang magagawa sa atin? May sakit ka? Ano may wala ka ngayon? Ano yung mayroon kang karamdaman ka ngayon? Ano yung mga bagay na katulad na sa parte po ni Abraham at sa ni Sarah? Isang words yung binanggit po dito ng Diyos na napakandang iiwan ko po sa inyo. Kapatid, ano ang sinabi po dito ng ating Panginoon? Sabi dito ng Panginoon, mayroon ba akong hindi mapapangyayari? Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Kung nagawa niya ito doon kay Abraham at Sarah, na walang anak at matanda na halos menopause na po siya, hindi na dinadala ng buwanan, pero mapapansin po natin ang sabi ng Diyos, mayroon bang hindi pwede sa akin? Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Panginoon. Ang pananampalataya, mga kapatid, sana'y panghawakan natin, huwag natin siya bibitawan. Shall we pray? Lord, salamat o Diyos sa iyong mga salita. Be with us, O God, in our journey as a Christian. We lift up your name on high, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you, Jesus, for our anniversary, 23. Lord Jesus, thank you very much, O God. And I pray, Lord Jesus, all your plan and our ministry here, O God. I-bless niyo po kami, Panginoon. Ituro niyo sa amin yung aming mga tinatahak. In our plan, O God. Help us, O God. Reveal, O Lord, to all our members here, O God, your plan in this ministry. Be with us, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, sa lahat ng mga bata, mga kabataan, at matatanda, kayo na yung mangunahan ng Diyos na ang pananampalataya namin, Panginoon God, ay intact pa rin, Panginoon God, until today. Lord God, maraming pong salamat sa pagsama ninyo sa aming 23 kaarawan ng ministeryo dito, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat sa bawat isa. Lahat mga kapatid po namin, hindi man sila nakapunta dito. Lahat ng mga datihan dito, Diyos, sila ay naging bahagi. Bahagi sila dito, Panginoon. Lord, tulungan niyo sila. Every time na mayroong gawain dito, lalo na sa importanteng ganitong service, Panginoon, Lord, huwag mahihiya sapagkat bahagi sila dito. Hindi lang kami, Panginoon, kundi lahat ay bahagi kami dito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. At muli yung pagpalain ang gawain na ito na aming mga kataharapin, Panginoon, sa buwang ito, Panginoon, sa mga susunod na araw. Sa iyo ang lahat, sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na. Amen. Maraming